Si Auntie Claire nagsumbong sa pulis. Yan kasi nakukuha mo sa kaka-fake news at kasisinungaling mo. Hindi nyo kaya at saka sabi mo ang rason kasi daw nila kung bakit sila nandiyan, nagre-reels or magre-reels. Pupunta ka magre-reels ka ganyan lang, ang dami niyong kasinungalingan, ang dami niyong mga kabalbalan, oh. So dapat pagpunta ka diyan, abay dapat may mga bodyguards ka. Ayan tuloy, nagsumbong ka sa pulis, ayan 'di ka kinampihan ng pulis. Palibhasa sa Pilipinas hawak niyo ang pulis. O ayan, ang corny pala ni Auntie Claire 'no? Kung wala lang siyang puwesto sa ano, sa Malacanang, para lang siyang mambabasura pala. Eto tignan ninyo, pakinggan ninyo ito, ayan ito. Ito makikita ninyo talaga kung gaano kawalang hiya itong si Marcos Jr. Gamitin ka ng gamitin, tapos kapag ikaw ay malagay sa alanganin, wala siyang pakialam sa'yo. Nangyari na yan kila Torre, yan kila Attorney Trixie Cruz, nangyari na kay Attorney Vic Rodriguez, yung ginamit yung mga taong kinasangkapan. Tapos pag hindi na kailangan or malagay ka sa alanganin, i-dispatcha ka ng parang wala lang. Dito nakita natin dito kay Auntie Claire, kasi magtataka ka, bakit siya nandyan? Bakit hindi siya protektado? Bakit ang sabi nitong, ewan ko kung bodyguard niya o asawa niya, sabi niya, can you pick us up here? Can you pick us up here? Noy, balik nyo! Kaluoy ang mga Pilipino! So, ibig sabihin, iniwan kayo? Ano ang depensa mo? Magre-reels kayo, ganyan lang? Kayo lang? Delikado po yan. Sa kasinungalingan mo, ang dami mong mga kabalbalan. Kung kayo ay kung radical talaga yung mga nandyan, abay, nabato na kayo. Sabihin, bakit siya nandyan? Parang very unsecured siya na, alam nyo, kung radical lang yung mga kababayan natin dyan, pwedeng may mangyari yan. Binato na yan Bagamat hindi siya binato, pero ganyang kawalang kwenta si Marcos Jr. na ginamit si Auntie Claire na magsinungaling sa harap ng kanyang mga press con, magsinungaling. Tapos kapag andyan na, syempre babalingan siya ng taong bayan sa galit sa kanya. O ayan, tingnan ninyo, kahit nga humingi ng tulong sa mga kapulisan dyan, wala din magagawa. Pero pag yan ay binato o sinaksak dyan, ay successful yan. Wala man lang security. Ma'am Claire, Ganyan kasi si Marcos, budol. Isusuong kayo, ipapasubo kayo doon sa kaguluhan. Tapos kapag kayo magproblema, bahala na kayo sa buhay nyo. pwede mong sabihan yung president natin? Biruin mo, magkakakaso na si Torre sa 2028. Isinugal niya. Tapos, ang ginawa niya, dinala niya sa basura, sa MMDA. Patuloy na imbestigahan ang flood control. Ang flood control, ibalik ang pera. Binibili nyo na lahat ng mga congressman, mga senador, at ang mga justice system. Mahiyang naman kayo. Mahiyang kayo sa pera ng Ayan, si Claire Castro. Bring God the money to the coffers of Filipino. Your face is ugly than what you are. Because you're a liar. Totoo. Ang pangit niya pala. Para siya mambabasura pala. Ma'am, You're a traitor. singganana, You are a thief. Tama na po, singganan ko kagwapa sa inyo. Pero tani ang kwarta sang Pilipino. Ginaubos Can you pick us up here? Naku, pa delikado yung lugar nyo ngayon, yung sitwasyon nyo dyan. ninyo ang kwarta sa flood control. Please. Please. I mean, kayo lang? Dalawa lang kayo dyan? Please. Bring the money to the Filipino people. We have a big Nasaan yung mga bodyguard ni Marcos Jr.? Nagpatulong ng polis si Claire Castro. project. Nagpatulong ng Kita ninyo si Remulla. Pag lumalabas si Remulla yan, ang dami.
Oh, tapos ikaw ganyan? Ano, iniwan ka sa ere? Nagpatulong. Dito makikita ninyo so yan po, yan ang madadanas mo, ang mararanasan mo pagdating ng 2028. Magkakakaso ka, si Marcos Jr. ganun din, mag-iiwanan kayo sa ere, patay kayo pagdating ng araw. Kayo muna ngayon. Kayo muna, sa inyo muna ang entablado ngayon. Pero pagdating sa next na administrasyon, tignan natin kung saan kayo pupulutin.